Hi guys, welcome back once again. Advice for this is maging ganap na mabuting tao kayo sa ating Diyos, Amang buhay na nasa langit. So, ganito po yan eh. Kapag ginagampanan natin, mga ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa, sumusunod tayo sa 10 utos. So, ginagampanan natin lahat ng mga responsibilidad natin dito sa ibabaw ng mundo, pagiging mabuting tao. So, kalugod-lugod po tayo sa mata ng ating Diyos, Amang buhay na nasa langit. Magiging anak niya po tayo. Pag ginagampanan po natin, nagiging obedience tayo, maging masunurin sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Pag ginagampanan po natin, pagiging mabuti at masunurin sa ating Diyos, ay tsak-matsak, maliligtas yung kaluluwa natin. Kasi ganito po yun eh, kapag nag-uutos siya at binibigyan kanya ng obedience o kautusan na magpahayag po tayo. Binibigyan tayo ng way na mag-preach, mag-advise, magturo ng mga word wisdom of God na galing po sa Kanya. Sumunod po tayo. Yun po ay pinili niya para magpahayag ng mga salita na galing sa Kanya. Kapag nagumagawa tayo at gampanin natin, ginagampanan natin, mga gampanin natin dito sa ibabaw ng lupa, ay nagiging kalugod-lugod tayo sa mata niya. Kasi nagiging masunurin ka sa Kanya. Huwag po tayo maging tamad, huwag po tayong umiwas, huwag po tayong baliwalain. Kapag nagkakaroon ka ng sign na magpahayag tungkol sa Diyos, sign na po yun para na magpahayag tayo ng mga word wisdom of God na galing po sa Kanya. Huwag natin baliwalain yun. Kapag may mga sign tayo na gano'n, na di ipatuloy-tuloy mo na kahit hirap ka. Sige, ituloy mo lang, di ba? Kasi nga, inaano ka niya, kinukunin ka na niya, o ikaw, gampanan mo na yung pinapautos ko sa'yo na maging preacher ka, advisor ka, pastor ka, pastora ka, ganun ba? Para tulungan mo ako sa pagpapahayag ng mga word wisdom of God na galing sa akin. Tuturuan ka at bibigyan ka ng katalinuhan para pahayag mo sa mga kapatid mo. Tayong lahat kasi dito magkakapatid. Wala rito asa-asawa, wala rito ano. Kasi pagdating sa kabilang buhay, ganun din mayayari sa atin eh. Dito kasi sa mundong ito, mayroon tayong mga relasyon. Magulang, kapatid, pinsan, kamag-anak, tito, tita. Ganun. Nagkakaroon tayo ng kamag-anak. Kumbaga, dito kasi hinuhubog sa mundong itong makasalanan. Dito sa ibabaw ng mundo, yung pagiging relasyon natin sa bawat isa. Pagre-respetuhan sa nakakatanda sa atin, sa pamilya natin, sa magulang natin. Doon po hinuhubog tayo. So pagdating doon sa langit, pag namatay na tayo, lahat tayo wala ng mga magulang, wala ng pinsan, tito, tita. Lahat magkakapatid na tayo doon sa langit. Ang gagawin lang po natin maging mabuting tao, lalong-lalo na sa magulang natin. Tumulong unconditionally, mahalin mo kaaway mo, sundin na 10 utos na pinag-utos sa atin ng Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ. Yun. Kampanan po natin lahat ng pinuutos na ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Maging obedience po tayo, wag po tayo maging katulad ni Jonas na ano siya, na sinabihan siya ng Diyos na gampanan niya, mag-preach siya sa bansang sinabi sa kanya ng Diyos na mag-preach siya doon, pero tinanggihan niya, tumakas siya sa mga pinag-uutos ng Diyos. So, ang ginawa sa kanya ng Diyos, di ba? Maraming trial binigay sa kanya nga nakain siya doon ng malaking dambuhalang isda sa laot, di ba? At doon siya 3 araw na nalagi ba doon, naka-stay. Pero pagkadating 3 araw, binuga siya. Pero yun, kinapanan niya na yung utos na pinapunta sa kanya ng Diyos Amang buhay na nasa langit. Nag-preach siya doon sa isang lugar, para babalaan isang lugar doon ng community na kapag hindi sila nakinig sa babala niya, ay tsak-tsak mamamatay silang lahat. So nakinig lahat ng mga tao doon, pati yung hari, na magbago na kayo sa mga maling yung gawa. Kasi nga, sobrang sama na ginagawa doon sa isang lugar na yon. Puro na hindi na masikmura na ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Sobrang kasamaan na. Alam niyo na po pag sobrang kasamaan, di ba? Tulad ng nangyari doon sa halos hindi na nakikinig yung mga tao doon sa Sodom tsaka sa Sodora. Sa Sodom tsaka sa Dora ba yun? Yun. Diba? Kaya pinuksa lahat ng mga tao nakatira doon. Tapos, yung binigyan ng babala ni Jonas yung isang lugar na magbago na sila. So, nagbago sila at nagbalik loob sa Diyos Amang buhay na nasa langit. Kaya ikaw habang binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magpahayag at magpahayag ng mga word wisdom of God na galing sa Kanya, ay gampanan po natin kasi nagkakaroon tayo malaking points na langit kapag nagiging obedience o masunurin tayo sa Kanya. Yun lang po, kaya dito na lang po ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.